Huwag mong masyadong isipin. May mas mabigat ka pang dapat dalahin. Siguro natakot yung babae dahil sa kaso mo. Nasentensyahan ka na kasi ng mga media reporter eh. Silang may kasalanan. Pagsimpati ang wika ni Sam kay Robbie habang nagmamaneho ito. Binabagtas nila ngayon ng Coastal Road. Ihahatid siya nito sa bahay niya sa Las Piñas. Ipinalilinis ko ang condo unit mo kapag tapos na ang mga investigador sa pag-iimbestiga. Kailangan mo na yung ibenta dahil malas na ang lugar na yun sa'yo. May namatay na ron. Bahala ka. Walang sigla na yung sabi rito. Habang pinagmamasdan ng tanawin sa labas. Sumulyap sa kanya ang abogado. Nailing ito. Iniisip mo ba rin ba ang babaeng yun? Tanong nito. Parang walang narinig si Robbie. Hindi siya kumibo. Hindi rin kumilos. Huwag mo nang isipin yun. Ano nga ulit ang pangalan niya? Danessa? Vanessa? Isa. Oo, siya tama. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Masyadong maraming nangyayari sa akin itong mga nakarang araw. At lahat puro hindi maganda. Kawalan ng sigla ang nahihimigan ni Sam sa kanya. Hindi na ito kumibo. Nagpatuloy na lang sa pagbibiyahe. Paano iiwan na muna kita rito ha? Paalam ni Sam nang sumapit na sila sa bahay. Sige, nang mapag-isa na. Sinubukan ni Robin tawagan si Isa. Ngunit out of reach na ang cellphone ito. Balisa si Isa matapos mabasa sa dyarong balita tungkol kay Robbie. At higit sa lahat, lalo siyang nabahala nang makita ang larawan nitong nasa pahayagan habang palabas ng kulungan at habang katabi ang isang lalaki na kilalang kilala niya. Wika ng caption sa ibaba ang suspect at ang kanyang abogado habang iniiwasang makukulit na media. Shit! Siya ang abogado na Robbie. Hindi maaari ito. Anong klaseng pagtatanggol ang gagawin niya kay Robbie? Ngayong siya mismo ang gumagawa ng paraan para masira ang buhay nito. Sa isiping iyon, lalong nabalisa si Isa. Anak, gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Pukaw ni Aling Delia sa kanya. Naroon na uli siya sa bahay nila sa squatters area. Doon sa hindi na siya makikita ni Robbie. Wala ho. Matulog na kayo. Maya-maya na ako. Pero gabi na. Inay, sige na ho. O sige, basta maya-maya ay sumunod ka na ha. Oho. Nang mapag-isa na, naging balisa na uli si Isa. Maya-maya isang pasya ang kanyang ginawa. Tatawagan niya si Robbie, saan man ito naroon. Hello, may pananabik agad na ini-on ni Robbie ang kanyang cellphone nang mabasa ang pangalan ng Isa. Robbie, I'm so sorry. Anong sorry? Nasaan ka ba? Bakit ka umalis sa bahay niyo? I'm sorry. Sorry for what? Please sabihin mo naman sa akin kung nasaan ka. Robbie, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Kahit na sa akin, hindi ako kagaya ng inaakala mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Lalo na kay Jerry. Sinong Jerry? Sa tila hindi masabi ng dalagang nais. Sa lalaking katabi mo sa larawang nakuhanan habang palabas ka ng presinto. Sa lalaking nagngangalang Sam na siya palang abogado mo. Ha? Si Sam bakit? He wanted to ruin your life. Binayaran niya ako para paibigin ka. Saka iwanan. What? Baka siyang kalaban mo. Baka siyang sisira ng buong buhay mo. Ano? Isa, magkita nga tayo. Hindi na kailangan. Basta mag-ingat ka sa kanya. Huwag na siyang gawin mong abogado sa korte. Baka lalo kang madin sa kaso mo. Isa, ngunit wala na sa kabilang linya ang dalaga. Anong ibig sabihin tungkol kay Sam? At bakit Jerry ang ibinigay niyang pangalan dito? Matagal na nag-isip si Robbie. Malabo man ang mga salita ni Isa, pero malinaw na isa iyong babala. Kailangan niya ng ibang tulong maliban sa pangakong tulong ni Sam. Nagdala siya. Ang numero na ni Jack ang kanyang tinawagan. Ang paglayo ang mainam na gawin. Pero para siguradong hindi na siya makikita ni Robbie, sakaling hanapin man siya nito para pagpaliwanagin, isang bagay ang dapat gawin ni Isa, ang mag-resign sa trabaho niya sa fast food. Bumaba ng jeep ang dalaga nang sumapit na sa pinapasukan. Pag-uwi ako manghahakbang ng tumungo na sa fast food. Isa. Ha? Napalingon siya sa tumawag. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo sa akin? Bagya siyang napakabang na magsimulang humakbang palapit sa kanya si Jerry. Simple lang. Kailangan nating mag-usap. Tapos ng trabaho ko sa'yo. Hindi pa. May dapat ka pang gawin. Ano? Ayoko na. Bigla siyang tumalikod. Akmang tatakbo. Oops! At saan ka pupunta? Pero mabilis nitong dinakma ang kanyang braso. Bitawan mo ako. Hindi. Sasama ka sa akin. Ayoko. Ayaw mo. Ano bang nakatutok ang baril ko sa'yo ngayon? Ha? Napasulyap siya sa kamay nitong nakapasok sa bulsa ng suot na jacket. Sakay, maras itong hinila patungo sa kotse nito ang dalaga. Walang nagawa si Isa kundi ang mapakabang pasunod dahil naunahan na siya ng takot.
Malayo ang biniyahe nila. Lumabas sila sa lungsod. Saan mo ba ako dadalhin? Sa isang tahimik na lugar. Doon sa siguradong hindi na kayo magkikita ni Robbie. Doon sa matatahimikan na. Napakasama mo. Ano pa bang gusto mo? Tapos ng trabaho ko sa iyo ah. Yeah, maybe. Pero hindi ako nag-iiwan ng ebidensya. Mahirap na. Isa kang buhay na saksi. Ang dapat sa iyo ay manahimik. Napakasama mo. Anong balak mo sa akin? Papatayin mo? Ano pa nga ba? Sinundan ito ng tawang baliw ang sinabi. Ngayon ay malinaw na ang balak ni Jerry sa kanya. Papatayin nito. Napakasama mo. Gigil na bigla niyang inaga ang manibela. Hey, mababangga tayo. Ngunit patuloy na nakipag-agawan sa manibela ang dalaga. Kung papatayin din lang si Jerry, isasama niya ito sa hukay. Mamatay na tayong pareho. Mas naging mabalasik siya sa pagkabig sa manibela. Gumiwang na ang sasakyan, nawala sa linya. Bitiwan mo, mabangga tayo. Nanlaki ang mga mata ni Jerry nang makita ang isang truck na pasalubong sa kanila. No, nanlaki rin ang mga mata ni isang ngunit bigla niyang nakabig paliko ang manibela. Nakaiwas sila sa truck ngunit hindi sa posting nasa gilid ng daan. Bumangga ang unahan ng kotse at nalog sila sa loob. Ang huling natatandaan ni Isa ay ang malakas sa pagkauntog ng ulo sa kuha ng matigas na bagay hanggang sa tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Marahang nagmulat ng mga mata si Isa. Makirot ang kanyang ulo kaya napasapusiran. Isa, are you okay? Masuyong tanong. Robbie, yes me. Ginagap nito ang palad niya. Si Jerry, siya si Samang abogado mo. I know, nakakulong na siya. Ha? Salamat sa babala. Nalaman ko kung sino ang kalaban ko. Si Sam pala mismo. Paano mo nalaman? Nang tawagan mo ako, tinawagan kong kapatid kong si Jack para malaman kung totoo. Nag-iimbestiga siya at tuklasan niya ang lahat ng plano ng taong yun. Nang mabangga kayo, nakasunod kami sa inyo. Nang mawalan ka ng malay, bala ka na niyang barilin para tapusin. Pero naging maaga kami ni Jack kaya hindi niya natuloy. Pero umamin na siya. Lahat ng krimen na kanyang ginawa para ako ma-set up. Siya ang nag-uutos kay Lino na i-blackmail ako. Siya rin ang pumatay rito. Siya rin ang pumatay kay Margarita. Dahil dati niya yung nobya at hiniwalayan siya. Talaga? Oo, kaya wala na tayong dapat alalahan. Masuyong hinaplos ng palad nito ang kanyang mukha. Pero binayaran ako ni Jerry para paibigin ako. Oo, sinabi mo na hindi ba? I'm sorry, hindi ko gusto yun. Tinakot na sisirain niya ang buhay ko at kailangan ko rin ng perang. It's okay. Alam ko naman na kahit na sinong nagigipit ay kumakapit sa patalim. Isang bagay lang gusto kong malaman. Ano yun? Minahal mo ba ako kahit paano? Minahal? Alam ng Diyos ang totoo. Kaya ako nagawang ibigay sa iyo ang sarili ko, hindi dahil sa utos ni Jerry, kundi dahil mahal kita. Iyon lang gusto kong marinig. I can forgive and forget. After all, ikaw rin ang naging dahilan para malinawan ako at makilala kung sino ang kalaban ko. Robbie, I love you. I still do. So will you marry me? Ha? Pananagutan kong nangyari sa atin. Hindi naman kailangan dahil mahal na mahal kita. Kailangan kita sa buhay ko. Hindi na ako mabubuhay nang wala ka. Talaga bang hindi ka galit sa akin? Ang tugon ni Robbie ay marugdog na halik. Napatunayan ni Isa na hindi nga galit sa kanya si Robbie. Kaya tinugon na lang niya ang halik nito.